Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of EO Philippines at Shalom na rin po sa mga kapatiran na ah, iba yung inyong araw ng pamamahinga at sa mga hindi pa mananampalataya ni Abay Owa. Shalom po sa lahat. Ngayon po ay 04/12/2026 at 4:25 na po ng hapon. Mga kapatid, ayon sa Yahuwah's calendar, ngayon po ay 7th day of the week, mga kapatid. And tuwing 7th day of the week tayo ay namamahinga. At the same time, sa oras na ito, meron po tayong Torah reading. Napakagandang series po ang ating naumpisahan na, mga kapatid, for several months. At nasa Yeshayahu chapter 64 na po tayo ngayon. We're done with Yeshayahu 63. Mga kapatid, ngayon ay nasa Yeshayahu 64 na po tayo. And there are only 12 na mga talata. Bago natin i-welcome, tawagin si Sister Asara Batchao. Nais ko lang pong bigyan ng kunting introduction. Itong bahagi ng napag-usapan sa nakaraan, 63 ng Yeshayahu verses 15 hanggang sa dulo, mga kapatid, ay connected po ang chapter 64 to verse 12. Sabi sabihin, chapter 63 verse 15 hanggang sa 64 verse 12 ay connected po siya bilang isang theme under praying for the power of Abba Yahuwah. Isaiah o Yeshayahu is moved to instruct Abba Yahuwah's people on how to pray for demonstration of Abba Yahuwah's saving power. So nakatutok po ito, mga kapatid, sa mga panalangin. At gaano po ka-powerful ang mga panalangin. Kaya Yeshayahu ay nagbigay siya ng instruction sa sangkatauhan ni Abba, yung mga Yasaral, kung paano sila manalangin upang makita ang kapangyarihan ni Abba Yahuwah, lalo na in terms of the saving power of Abba Yahuwah. So, that being said, mga kapatid, makinig tayo sa pagbasa ngayon ni Sister Asara Batchao and discover paano po natin magagamit ang Sorry panalangin. po. Opo. Walang wifi dito. Opo, Sorry po. brother. Naintindihan po namin, brother Genicio. Nagpatuloy po tayo and let's now welcome Sister Asara Batchao. Shabbat Shalom po. Opo. Our reading is from Yeshayahu, chapter 64, verses 1 to 12. Oh, that you would tear the Shamayim open. Come down, that mountains shall shake before you. As when fire burns twigs, as fire makes water boil, to make your name known to your adversaries, so that nations tremble before you. When you did fearfully, which we did not expect, you came down, mountains shook before you. Since the beginning of the ages, they have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any Elohim besides you, who acts for those who wait for him. You shall meet him who rejoices and does righteousness, who remembers you in your ways. See, you were wroth when we sinned in them a long time. And should we be saved? And all of us have become as one unclean, and all our righteousness are as soiled rags, and all of us fade like a leaf, and our wickedness, like the wind, have taken us away. And there is no one who calls on your name, who steers himself out to take hold of you.
for you have hidden your face from us and have consumed us because of our wickedness. And now, O Yahuwah, you are our Father. We are the clay, and you are our potter, Hmm. and we are all the work of your hand. Do not be wroth, O Yahuwah, nor remember wickedness forever. See, please look, all of us are your people. Your Kadash cities have become a wilderness. Chion has become a wilderness. Jerusalem a waste. Our Kadash and comely house, where our fathers praised you, has been burned up with fire, and all that we treasured has become a ruin. In view of all this, would you restrain yourself, O Yahuwah? Would you keep silent and afflict us beyond measure? Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, narinig po natin ang nabasa at nakita at napansin natin mga kapatid na indeed ang ating nabasa is about uh, how we can pray effectively and powerfully for the uh, saving power of Abba Yahuwah to take part or to take place, mga kapatid. Okay po, so yun, 12 verses ang ating nabasa, mga kapatid, at malamang may mga line, word, or verse or verses na kung saan Abba Yahuwah has been talking to you, mga kapatid, mula pa kanina o mula nung mabasa mo ang ating Torah reading ngayon. Anything or anyone would like to share? Mauna muna kayo, mga kapatid, mag-share. Then I'll follow. Meron po, sinong mauna po, mga kapatid? Welcome po natin. Kindly unmute lang kung if you are ready to share something. Dahil po, nakabalik na ang ating mga kapatiran na nawala dahil sa problema ng Wi-Fi. Okay po. Who will be the first one to share? One verse you would like to share or one word, two words? Ano po yung salita ni Abba that stood out for you that you would like to bring out, mga kapatid? Okay po. Is there someone who would like to share? Okay po. If there is none, then let me proceed, mga kapatid, sa ating pagpapaliwanag. Let me begin with verse 1. Oh, that you would tear the Shamayam open and come down, that mountains shall shake before you. Itong phrase, mga kapatid, paliwanag itong phrase, oh, that you would rend. Dito sa Hallelujah Scripture, oh, that you would tear. Okay? Medyo mabigat po, no? Itong word nito. And come down. So, ano po yung mensahe dito? Yeshayahu sees the Shamayam as the vast curtain.
Okay? Canceling Yahuwah's wrath and beg Abba Yahuwah to rip them apart and step down into this world, mga kapatid, with His presence. So, kumbaga, Yashayahu ay nagsalita, mga kapatid, dahil nakita niya na para ba yung Shamayam, okay? Shamayam po, mga kapatid, is, okay, yung Shamayam, mga kapatid, ay, para ba siyang, ang Shamayam ay curtain, mga kapatid, na kung saan, that will be ripped apart, mga kapatid, in order to beg, anong i-beg po? Beg the mercy of Abba Yahuwah, mga kapatid. Look at that, verse 2. As when fire burns twigs, as fire makes water boil to make your name known to your adversaries, so that nations tremble before you. So kung tingnan natin itong verse 1 and 2, para bang isang plea or humihingi si Yashayahu ng favor mula sa Shamayam, of course, mula kay Abba Yahuwah, upang mapakita ni Abba Yahuwah sa mga kalaban na mga bansa, mga kapatid. So, tingnan mo naman na yung Yahuda sa panahon na ito ay about to be conquered, mga kapatid. So, yung kanilang mga panalangin talagang nakafocus. Kung pwede lang sana, Aba, maawa ka sa amin, pakita mo yung kapangyarihan, okay, upang ang mga bansa na aming kalaban ay makita ang inyong kapangyarihan. So, yun po mga kapatid ang emphasis dito sa verses 1 and 2. See, that your adversaries so that nations tremble before you. So, ipakita ni Aba yung kanyang kapangyarihan mula sa Shamayam. Verse 3 po, mga kapatid, I'd like to highlight itong phrase na awesome things dito sa verse 3, when you did fearfully, sa ibang translation, when you did awesome things, which you did not expect, you came down mountains. You came down, then mountains shook before you. Sa panahon na ito, mga kapatid, merong background na saan ba ito naggagaling itong idea na you came down mountains and shook before you. Kanina, fire yung pag pinag-usapan. Ngayon, mountains naman po, mga kapatid. So, ano po ang tinutukoy dito? Kung ibabalikan natin po yung Yeshayahu 63 sa nakaraan ating napag-usapan, yung verses 7 to verse 14, mga kapatid. Kung saan si Yeshayahu sa chapter 63, 7 to 14, verse 7, let me recount the kindness of Yahuwah and the praise of Yahuwah according to all that Yahuwah has done for us, and the great goodness toward the house of Yasharal, which he has done for them according to his compassion and according to his many kindnesses. Naalala ko po na na-discuss po natin ito with Brother Geoffrey, kung di ako nagkamali, na kung saan nakita natin sa mga talata na yan na talagang sobrang awa ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So sa verse 3, itong phrase na awesome things has alluded or has recalled
kung ano po yung kabutihan ni Aba Yahuwah sa nakaraan, mga kapatid. Halimbawa, ano yung kabutihan ni Aba Yahuwah doon sa history na nangyari pagkatapos silang tumakas sa Matsariam? If you look at Shamot chapter 15 verse 11, ano po yung ginawa ng mga Yasar Al-Jaan? Shamot 15 verse 11, natapos na po silang tumawid doon sa Sea of Reeds. At sa Shamot chapter 15, ano po ang nagkaroon dito mga kapatid? Nagkaroon po sila ng sobrang saya. Okay? Pwede po ba nating matingnan mga kapatid? Shamot 15 verse 11, mga kapatid. Can somebody go and read? Exodus 15 verse 11. Anyone would like to volunteer to read? Ano po yung ginawa ni Aba na kabutihan? Tumawid na po sila sa Sea of Reeds. So, mga kapatid, ano yung kanilang declaration dito? 15 verse 11 po. Anyone can read it? Brother Dan, Opo. who is like you, O Yahuwah, among the mighty ones? Who Hmm. is like you, great in Kadash, Hmm. awesome in praises, working wonders? Wow. So, yun po ang kanilang declaration of praise. Bakit po? Dahil sa ginawa ni Aba na sila'y nakatawid. Imagine mga kapatid yung situation nila. Hinabol sila ng mga sundalo ni Paraon, mga kapatid, di ba? Yung mga mighty warriors, mga mighty chariots, yung mga malulusog ni Pharaoh na mga sundalo at mga horses, yun ang humabol sa kanila at paano sila makatakas o maka-escape. Hindi sila hindi sila makatawid rather. Hindi sila makatawid dahil nga sa Sea of Reeds. But again, alam natin ang nangyari. Aba, mga kapatid, has done great wonders. At sila'y nakatawid. Yung sila'y nakatawid, yun. They declare what? Anong kanilang mga declaration? Super. They declare the goodness of Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay po? Now, itong awesome things not only refers back doon sa anong ginawa ni Abba, but it also refers back sa history that one day Abba Yahuwah came down from the mountain, mga kapatid. Proceed po tayo sa Shamot 19 verses 16 to 20, mga kapatid. Okay? Patuloy po tayo doon sa nabasa mo, sister. Move tayo doon sa chapter 19 verses 16 to 20. At ang story naman po dito is that they were in Mount Sinai, mga kapatid. At nagkaroon po ng ano po, pagpakita o pagbaba ni Aba mula sa mountain, mga kapatid. Okay po? Or rather, opo, bumaba si Aba at pumunta doon sa mountain. Okay? Can you please continue reading, Sister Sarah, if okay po? Ano yun, Brother Dan? 19? 19 verses 16 to 20. Okay po. And it came to be on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud on the mountain, and the sound of the ram's horn was very loud, and all the people who were in the camp trembled. And Moshe brought the people out of the camp to meet with Elohim, and they stood at the foot of the mountain. And Mount Sinai was in smoke, all of it, because Yahuwah descended upon it in fire. And its smoke went up like the smoke of a furnace, and all the mountain trembled exceedingly. And when the blast of the ram's horn sounded long and became very strong, Moshe spoke, and Elohim answered him by voice. And Yahuwah came down upon Mount Sinai on the top of the mountain, and Yahuwah called Moshe to the top of the mountain, and Moshe went up. Wow. So sa nabasa ni Sister Sarah, mga kapatid, kung balikan mo po yung description ni
Yeshayahu, yung kaniyang declaration sa verse 3 ng 64 verse 3, when you did fearfully or awesome things which we did not expect, you came down. Mountains shook before you. O, di ba, mga kapatid? Sa nabasa ngayon, na nung bumaba si Aba doon sa mountain na yon, sa Mount Sinai, di ba? There was great thunder, lightning, Lightnings, and there was what? A very loud what? Sound of rolls, the shofar. rams, Oh, so far. sound of the shofar, mga kapatid. And nayanig ang Mount Sinai at anong nangyari sa kanyang sangkatauhan doon at the feet or at the foot of the mountain. Di ba? Sila po ay Trembled. trembled dahil po sa grabing awesome, kumbaga awesome presence of Abba Yahuwah, mga kapatid. So marami pa tayong mga references, but let me go right away to Deuteronomy chapter 10 verse 21. Can I ask someone, anyone who would like to read that? Kung wala, then we will ask Sister Lilieta. Brother, Okay, Sister Marife is ready. Deuteronomy, Deuteronomy 10, opo, 10 verse 21. 21. Okay, Deuteronomy 10, 21. He is your praise, and he is your Alua, who has done for you these great and awesome deeds which your eyes have seen. Okay po. So, ano po yung nabasa mo dyan, Sister? Ano yung kwento dyan? 10 verse 12. 10 verse 21. 10:21. He, Great. yes. He is your praise, and he is your Alua, Oh, who has done for you these great and awesome deeds which your eyes have seen. see? Napaka-awesome, napaka-great, no? Ang ginawa ni Abba Yahuwah. At nakita nila, mga kapatid. So in other words, itong verse 3 na ating nabasa, mga kapatid, at pinapaliwanag ngayon, it looks back or it is connected to the history how Abba Yahuwah showed His kindness, His compassion, how Abba Yahuwah showed His greatness. Mga kapatid, pinakita ni Abba Yahuwah yung kaniyang kapangyarihan. They were able to, sila'y nakatawid doon po, mga kapatid, sa Sea of Reeds with the great hand and the mighty and awesome work of Abba Yahuwah. At dito ngayon sa Deuteronomy, ganoon din po, nakita na rin ng mga Yasaral kung ano ka-powerful si Abba Yahuwah, mga kapatid. So, praises and esteem sa kaniyang pangalan, mga kapatid. Sa dakong ito, mga kapatid, to acknowledge the greatness of Abba Yahuwah, meron pong kanta, meron pong mensahe na ating dalawang mga kapatid ay kakanta po, mga kapatid. So, with some English lyrics and with some Hebrew words, they're trying to sing and offer this song, How Great is Abba Yahuwah, mga kapatid. So, ang ating dalawang mga kapatid ay sila ni Sister Ama Noyana at saka si Sister Karasyal Yao, mga kapatid. Okay po. No.
Yadayawa, mga kapatid. Yun po ang, ano po yung title, sister? Gadol Yahuwah. How great is Yahuwah. Okay po. All esteem and praises kay Abba Yahuwah sa ating dalawang mga kapatid na nag-render po ng mensahe ng awit. Moving on, mga kapatid, dito tayo sa verse 4. Kung tingnan po natin, balik tayo doon sa verse 4. Since the beginning of ages, sa verse 4 po, they have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any Aluyam o Alua besides you, who acts for those who wait for Him. Okay po. Dito sa verse 4, I'd like to highlight po itong phrase na walang iba. There is no one like you. Si Abba Yahuwah, our Alua or our Aluyam, mga kapatid, wala siyang kapareho. Okay? So, ang mensahe po dito, makikita natin na Yasayao is expressing a uniqueness of Yasaral dahil ang sinasamba ng Yasaral ay wala talagang kapareho, mga kapatid. There's no one like Him. At yung mga Yasaral ay talagang naghihintay kay Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Meron po tayong reference dito sa Yesaya 43 verse 11. Sister Marife, pwede ba ikaw yung magbasa niyan? Yesaya 43 verse 11. Pakibasa po. 43 verse 11. Okay po. Yeshayahu 43 verse 11. I am Yahuwah, and besides me, there is no Savior. Opo. So, talagang malinaw na apart from Abba Yahuwah, there is no Savior. So, malinaw mga kapatid na there is what we call the uniqueness of Yasaral's Alua or Aluayam na kung saan wala siyang kapareho, wala siyang katulad, mga kapatid. Nag-iisang Alua, mga kapatid. Na kung saan Abba Yahuwah ay tumatayo, mga kapatid, na isang unique at wala siyang kapareho, mga kapatid. So, yun po ang mensahe dyan sa verse 4. Added to that, yung phrase na who acts. Okay? Verse 4, who acts for those who wait for Him. Magandang phrase po yun, mga kapatid. Who acts for those who wait for Him. So, sa buhay ng mga Yasaral,
makikita nila ang kapangyarihan ni Aba tuwing sila po ay naghihintay. Those who wait for Aba Yahuwah, talagang makikita nila ang kapangyarihan ni Aba Yahuwah. Pwede ba, sister, patuloy mo pa doon sa chapter 40, verse 31. 40, verse 31. Ano po ang mahalagang salita dyan? Chapter 40, verse 31. Okay po. Yeshayahu 40 verse 31. But those who wait on Yahuwah renew their strength. They raise up the wing like eagles. Hmm. They run and not weary. They walk and do not faint. So ganun po Baruk ang sangkatauhan ni Aba Yahuwah na naghihintay sa kaniyang pagkilos. Those who wait on Yahuwah renew their strength. They raise up the wings like eagles. They run and not weary. They walk and not faint. So, Abba is ready to act to those who is waiting, to those whose heart is longing for the mighty hand of Abba to work and to act, mga kapatid. So, malinaw yan na there's so much baraka kung tayo po ay hihintay o maghihintay sa kay Aba Yahuwah. Sa tamang panahon at ayon sa gusto niya, si Aba ay kikilos, mga kapatid. So, yun po, malinaw mula sa mga talata na yan, mga kapatid. Okay? Moving on tayo sa verse 5. You shall meet him who rejoices and does righteousness. Kanina, na-highlight natin nung those who wait. Nang puno sila ng baraka. Ngayon naman po, ang sunod na phrase ito is, you shall meet him who rejoices and does righteousness. So, kabahagi doon sa paghintay is dapat yung tuwa, yung pag-rejoice. Okay? Then, pangatlo, yung paggawa ng tama, mga kapatid. So, malinaw na magkakaroon tayo ng encounter with Aba Yahuwah, okay, if we show all these things. Look at the following phrase, who remembers you in your ways. See, you were wrought when we have sinned in them a long time, and should we be saved? So, malinaw na si Yeshayahu ay nagsalita siya na sa nakaraan, nagalit ka dahil kami ay nagkasala. Ngayon sa inyong galit, pwede ba kami ay liligtasin mo, mga kapatid? So, yun po ay expression na kung saan Aba Yahuwah, kung maawa siya, liligtasin tayo, mga kapatid. Now, with the following phrases, dito po sa verses 5b to verse 7 po, merong 4 na mga similes. Okay, ano yung mga similes? Yung mga statement na like. Opo, mula sa 5b to verse 7. 4 po ito, mga kapatid, na similes. Statement gamit yung like. Okay, katulad ng, no, mga kapatid. 4 po yan. At ito po pala, mga kapatid, ay lament. Ito ay ano po yung lament sa Tagalog, mga kapatid? Pagluksa ba yun? O Pipighati. ano po, Sister Na Marie? pipighati. Okay, Tuluksa o pagpipighati. pagpipighati, mga kapatid. Lament. Okay? Bakit nagkaroon ng lament o pagpighati
ayon sa statement ni Yesayao, mga kapatid, dahil po sa ano po, long-standing patterns of sin among Yahuwah's people o Yasharal, mga kapatid. So yung pagluksa, yung pagtangis, yung pagpakumbaba, mga kapatid, ni Yesayao sa harapan ni Abba Yahuwah dahil po ano, because of the long standing pattern of sin among Yasharal, mga kapatid, na kung saan ginamit itong apat na mga similes. Okay, ano po itong apat na mga similes, mga kapatid? Halimbawa, one is this, like one who is, ano po, like one who is unclean. Unclean. Oh, iba? This is a simile of the long pattern effect of sin. So ano po yun? Sinabi diyan, mga kapatid, like, okay, one who is unclean. Look at that. All our righteousness are what? Are as Soiled soiled rags. Okay? So, ibig sabihin, kahit paman gumawa sila ng tama, wasto, pero ano sa harapan ni Abba Yahuwah yung yung kanilang nagawa? Basahan. Okay. Katulad ng trapo. Okay, trapo ba yan? Basahan, no? Basahan. Trapo. Oh, like soiled rags. Or sa ibang translation, dirty rags. Talaga kapag rags, talagang dirty yan, di ba? Kasi yun na nga ang ginagamit sa paglinis, mga kapatid. But look at that. Our righteousness, ayon dito sa declaration ni Yesayao, our righteousness is just like filthy rags sa inyong harapan, mga kapatid. So, yun po ang unang lament na nabanggit dito, long-standing pattern of sin. That sin has really done so much, kumbaga napakalalim po ng dulot ng kasalanan kahit paman sa puso at isipan ng isang tao. How terrible that sin is, mga kapatid. Pangalawang ano po, pangalawang simile, Pangatlo na, brad. pangatlo, opo. Okay, yung pangalawa is yung like Brad. polluted rags, no? Oh. Polluted garments or yes, polluted rags and garments. So ang pangatlo po, mga kapatid, is nabanggit po dito yung like a leaf, no? Like a leaf. So ano po yung nangyari sa leaf o dahon? Withered. Okay? Brittle, Laya. lifeless, Withered. okay? Withered, tama? Anong withered sa Tagalog? Lanta. Nalanta. Malanta. Opo. Nalaya kung sa Malaya. nalanta. O di ba, mga kapatid? So, sin is like a leaf that withered, that brittle, that decayed, that is lifeless. So, ganun pala, mga kapatid, yung long pattern of sin. Na kapag ang tao ay nag-disobey, gumawa ng kasalungat doon sa anong sinabi ng Torah, mga kapatid. Ganun po pala yung description ng buhay ng tao. Nawala sa kanya yung kaya, yung life, mga kapatid, nawala. Dahil like a leaf po siya. And then yung pang-apat, which is the last one, like what? Like the wind. Okay? Like the wind. Ano po ang kahulugan nito? The overwhelming power of sin. So, hinalintulad ang kasalanan katulad ng isang wind, mga kapatid. Like a wind that have taken us away.
Okay? Di ba mga kapatid, kapag may hangin, tapos yung isang bagay ay na-blow siya ng hangin. Di ba mga kapatid? That thing is blown away. So ang Magpapalit. kasalanan, ganon din po pala yung description ng kasalanan. Ang kasalanan ay hahatak sa atin Magdadala palayo. o dadalhin tayo palayo sa presensya ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So itong apat na mga similes na ginamit dito is really, kung titingnan natin, ang tindi ng epekto ng kasalanan, mga kapatid. So much effect of sin na kung saan kahit yung ating mga righteous acts sa harapan niya ay just like polluted or filthy garments or filthy rags, mga kapatid. So, Shabbat Shalom po sa mga bagong dumating na nasa Yesaya chapter 64 po tayo ngayon, mga kapatid. Moving on sa sunod na mga verses, 6 to 8, mga kapatid. Dito natin makikita na Aba Yahuwah ayon sa panalangin ni Yesaya, siya ay naniwala, mga kapatid. Yesaya ay naniwala na Aba is what? Our Heavenly Father, mga kapatid. Okay? Look at 6 to 8, mga kapatid. Verses 6 to 8. Look at verse 7. And there is no one who calls on your name, who stirs himself up to hold of you. You have hidden your face from us and have consumed us because of our wickedness. Verse 8 po, O now, O Yahuwah, you are our Father. After Yesaya enumerated na dahil sa ating kasalanan, o sabi niya, dahil sa aming kasalanan, you have hidden your face from us. Ngunit mga kapatid, ano yung panalangin ni Yesaya? And now, O Yahuwah, sabi niya, you are our Father. We are the clay, and you are our Father. And we are all the work of your hands. Nag-compose po ako ng mga lyrics, mga kapatid, patungkol po sa journey ng aking buhay, at gumawa po si Brother Rex ng awit, mga kapatid. Title po is The Work of the Creator. Life in the Hands of the Creator. So, ito po, malinaw po dito, mga kapatid, sa verse 8, na Aba, as our Father, tayo ay clay, mga kapatid. And si Aba, siya po ang ating Potter. He's the one that molds, that shape, mga kapatid. And we are all the work of Aba Yahuwah's hand. Bawat isa sa atin, mga kapatid, hindi lang ang mga Yasharal, hindi lang bansang Yasharal, but even individually, Aba Yahuwah bilang ating Aba is in charge sa pag-mold, sa pag-shape, pag-break, i-break niya tayo upang katulad ng potter, i-break niya ang clay upang gagawin siya ng mas better form, mas better version, mas better person na gusto niyang ma-mold, ma-form, mga kapatid. And sometimes, if not all the time, very painful po yun, di ba, mga kapatid? When we are broken, at that moment na tayo yung na-broken, di ba, mga kapatid, masakit po yun. But imagine,
gaano po ka-powerful, soft and gentle the hand of Abba forming us and shaping us in order to become the person He wants us. Sa mga language po ng mga netizens, they would emphasize the phrase na to become the best version of ourselves. Hindi tayo maniwala doon, mga kapatid. Abba Yahuwah is shaping and molding, breaking, making, and remaking in order to what po? In order to make the best version of what Abba wants to make from us, mga kapatid. Hindi po tayo ang magiging pattern, just like what the teenagers and young people nowadays are thinking. Abba Yahuwah is the only potter and we are all clay, mga kapatid. So, yun po, malinaw. Shabbat Shalom sa bagong dumating lang, mga kapatid. Nasa Yeshayahu chapter 64 tayo. And now explaining verse 8, mga kapatid. So, how awesome that is, mga kapatid, no? How awesome that is. Merong kanta na memorize ko yan noon na He's still working on me. He made the stars, the moon, and all everything sa 6 lang na araw. Pagkatapos, on the 7th day, nagpahinga si Abba Yahuwah. But yung kanta, patuloy na nagsalita, but He is still working on me. Okay po? So, ganun po katindi ang trabaho ni Abba Yahuwah as the potter, and tayo po ay clay. Mga kapatid, none of us here can say, I am already perfect. Ulitin ko po. None of us here can say, I am already perfect. We are always on the process of growing and learning, mga kapatid, according to the form that Abba Yahuwah wanting to form out of us. Kaninang umaga, napakaganda po yung ating diskusyon na batay sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, 3, and 4, that Abba Yahuwah allowed the Yisrael to go through 40 years. Bakit po Deuteronomy chapter 8 po yon, verse 2, 3, and 4? Bakit po inallow ni Abba to go through 40 years? Tatlong mga bagay kaninang umaga na highlight natin. One is humbling. Allowed it to humble them. Pangalawa is not only humbling but proving them. Number 3 is knowing their heart. So, yung mga circumstances na yun, I believe, yun ay mga kilos ni Abba bilang potter, tayo bilang clay, mga kapatid. In order to make something best from us sa mga pangyayari o sa mga situation na ating mga pinagdaanan. So yun po, mga kapatid. So, remember, tayo ay unique. We are going to be a unique person according to Abba Yahuwah's design, mga kapatid. Hindi tayo pareho lahat. We are all unique and different because we are being designed by Abba Yahuwah in His own version of ourselves, mga kapatid. Moving on sa last 2 verses. Verses 10 to 12, mga kapatid. Makikita natin dito yung Jerusalem. Okay? The city of Abba Yahuwah have become wilderness. Zion has become what? Wilderness. Jerusalem what? A waste. Mga kapatid, bakit po ba si Abba, yung kanyang mahal na syudad, yung kanyang mahal na mountain, He allowed it to become what? Look at that, mga kapatid.
To become what? Waste and Wilderness. To become, Chion have become a wilderness. Cities have Jerusalem. become wilderness. Chion have become wilderness. Jerusalem a waste. Mga kapatid, may clue tayo dito. Ano po yung clue natin? Saan ba talaga, di ba? Yung last na Miyerkules ba yan, mga kapatid? Natagal tayo doon sa tanong, sino ba talagang totoong Yasaral? May clue tayo dito, mga kapatid. Ano yung clue natin dito? Any answer po? Ano yung clue natin? Sino ba talaga ang totoong Yasaral? Parang may sagot si Brother Yasario. Do we have a clue, mga kapatid? Klaro na yun, Brad. Ha? Go ahead. Klaro na yun. Klaro na yun. Kabilang na tayo dyan. Iya daya, mga kapatid. Tinan mo yan, no? Nasa wilderness. Your Kedah city have become a wilderness. Chion has become a wilderness. Jerusalem a waste. Our Kedah and comely house, where our fathers praise you, has been burned up with fire, and all that we treasured has become a ruin. Mga kapatid, alam po natin yung history kung anong nangyari sa totoong Jerusalem. Kung anong ginawa ng mga manunukob na mga bansa. Alam na po natin yung history na yan, mga kapatid. But ngayon sa atin, ito'y magbibigay po ng malinaw na picture kung ano ba talaga ang totoong kalagayan ng kaniyang sangkatauhan, mga kapatid. So to highlight, ang kaniyang sangkatauhan ay talagang dadaan po sa wilderness. Akala ko tapos na yung 40 years wilderness nila. Mga kapatid, bakit po yun? Naalala ko yung Deuteronomy chapter 28 na sabi ni Abba, kapag mag-disobey kayo, anong mangyayari sa kanila? They will be scattered. Bakit i-allow ni Abba na ma-scattered sila? Kasi yun po ay isang wilderness experience. Bakit i-allow ni Abba na magkaroon ng wilderness experience sa kanyang sangkatauhan? In order to discipline. In order to prove, purify, and humble them. Yun po pala ang a way of Abba Yahuwah's forming and shaping ang kanyang sangkatauhan, mga kapatid. So, verse 12, yung last, mga kapatid, is, in view of all this, would you restrain yourself, O Yahuwah? Would you keep silent and afflict us beyond measure? Tanong po, in view of all of this, mula kanina sa verse 1 hanggang sa dito, mga kapatid. Aba, ano ba? Patuloy mo ba? Okay? Would you restrain yourself? Pigilan mo na ba ang inyong sarili upang huminto na? Or would you keep silent and afflict us beyond measure? Saan po ang masakit, mga kapatid? Saan po ang masakit? Yung walang gagawin si Abba, pinabayaan lang tayo, wala siyang gagawin? Or yung Abba ay magiging tahimik siya? Abba will become silent. Or Abba will afflict us. Sa tatlo po, saan po dito yung medyo masakit? Wala siyang gawin, nakita naman niya, pero wala siyang gagawin. Another is silent, tahimik, wala siyang mensahe.
silent mode si Aba, mga kapatid. Or afflict us. Saan po dito ang mas mabigat? Kung Yung pipili first ka, one, yes, kung pipili ka, saan doon ang gusto mong piliin? Yes, go ahead, Sister Marife. para sa akin, Brad, yung first one. Oho. Ano, ang sakit ito, Brad, nakalimut ko basta first one, Ang akong first one is walang ginawa si Aba yeah. to do something to respond sa ating mga pinagdaanan. Yun ang Pangalawa, silent siya. pinakamasakit. Yes, go ahead. Para sa akin is mas masakit yung wala siyang ginagawa. Hmm. Kasi kung walang ginagawa si Aba, then wala din. Everything will be nothing. Pero Hmm. kung sabihin natin nga he's silence, meaning meron siyang gagawin, pero Oho. hindi pa niya pinapakita. And then yung afflict us, mas mabuti yun. Kasi meaning, Aba is still have a concern para sa atin. Hmm. Kaya Okay. tayo dinidisiplina niya. So, parang parent din Oho. na na ina pinagsasabihan or sometimes pinapalo ang anak kasi gusto niya na matuto. And then silent naman, para sa akin, sometimes the perfect answer is silence. It's better Oh, not to say anything than, anything. diba? Yeah. And then para pinakamasakit yung nakakita na pero walang ginagawa. So meaning pinapabayaan tayo, wala na siyang concern sa atin. Yan Hmm. po ang akin. Okay. Kadaya uwa Pero, po. yes, yadayo. Pero hindi ibig sabihin 'yon, mga kapatid, na wala nang concern si Aba. But sa kanya, 'yun ay his way of disciplining us, kapatid. Yeah, Ah, parang analogy para sa akin ba? Analogy as opo, a parent po, Brad. tama. Isang analogy as a parent. Okay. So, para bang sa tingin ko, ah wala rin tayong choices dito. Kasi si Aba siya yung magdedetermine kung ano yung tingin niya na makakabuti sa atin, mga kapatid. So, wow, yadaya uwa. Thank you po, Sister Marife, sa paliwanag. Yes, Brother Yasario, you wanna share something po? Anything? Sundot ko langot lang ako, Brad. Opo. Na tama po 'yun, no? Para sa akin din po, it's a picture of how a parent disciplining his children Children, opo. or his son. Kasi po, actually para sa akin, masakit lahat 'yun eh. Opo. Pero in such a way na kung halimbawa ay isang magulang si Aba, Oh, ay ako personally, I make it personal kasi danas ko sa mga anak ko na kapagka nakikita mo na matigas ang ulo, oh, sige, pabayaan kita. oh, Pagka nagkamali na at halimbawa nagkamali na, nadisgrasya na. oh. So doon ko isusumbat sa kanya yung pananahimik ko. Hmm. Once ko siyang halimbawa, once ko siyang pinaalalahanan, gibadlong na ako siya isa, wala Opo. siya naminaw, kaduha, wala siya naminaw, di hayaan ko muna. Kung ano yung resulta sa pinili niya o ginagawa niya na alam ko na mali, hayaan ko siyang magising sa katotohanan na mali talaga yun. Kaya ko siya, tawag nito, kaya ko siya ah, sinasaway na mali yan. Hmm. Tapos, pagka ando na, o kita mo, doon ko din naman din siya patitikimin ng palo. Oh. As a reminder, tawag nito, as a discipline, na kapag di tayo makinig, Oh. pabayaan tayo. Hanggang Hmm. sa it will, tawag nito, it will come to reality, the consequences of our sin that we've committed na hindi talaga tama. Hmm. And then doon natin mararanasan din yung
palo ni Aba o as a parent, mararanasan ng anak na papaluin kasi nga, kumbaga, ah, mula pa noon hanggang ngayon, wala naman talaga tayong pinag-iba Oh. na there is no new under the sun, history repeat itself. Tama yung sinabi nyo kanina, Brad, na pagka po ay hindi tayo makikinig, no? Ay naroon talaga yung na hindi naman ibig sabihin na pinapabayaan na tayo ni Aba. It's Opo. may point din si kapatid na para sa kanya mas okay pa yung manahimik. Pero kung sa Bisaya, bantay ka. Kasi yung pananahimik na yon, dalawa lang din yon. Is Oh. either talagang nag-aantay lang yon na yung pananahimik niya, matuto ka doon sa pagkakamali Mm. na ginagawa mo na ayaw mong makinig. So nagpatuloy ka pa din. Sa pangalawa, yung sinasabing silent lang, ano ba yun? Tama ba yun, Brad? Opo. Yung Silent. no, silent siya para tayo sige. Kasi mahilig tayo bilang tao minsan parang pagka okay ang takbo ng buhay natin, smooth sabihin natin, Aba, ako muna mag-drive sa buhay ko Okay lang. Smooth naman no? Mm. Pero kapag hindi na maganda ang mangyayari, saka pa tayo matauhan o tatawag sa kanya, doon na tayo mag-a-affect ngayon na oo nga, tama nga, kaya dapat akong makinig. So lahat po 'yan may lesson yung May lesson. Tama. Mm. yung ano yung una, yung Would you restrain yourself? yung Would you wala keep siyang silent? ginagawa. Oh. Would you Yung keep parang silent? tingin natin wala siyang ginagawa. Pangalawa, yung Tahimik. nananahimik siya. Opo, and then And would you pangatlo, afflict us beyond measure? opo. So, iyan talaga ay kung kaya nga po sa Misli ba 'yon o sa Proverbs ay lagi po yung sinasabi doon sa first chapter na wag nating kalimutan yung instruction Opo. na lagi nating ano ba yun? Ikwintas. Mm. Kasi sa realidad ng buhay po natin ay hindi tayo exempted na kahit na tayo po ay alam Mm. or sabihin natin nagising na tayo sa katotohanan at yes, we are Baruch or mapalad tayo kasi of all billions of people around the globe ay isa tayo na Tama. nagising, natuto at namulat sa katotohanan pero hindi tayo exempted sa realidad ng buhay na sa araw-araw ay pakikibaka Mm. na kailangan na ang desisyon mo, ang plano mo, ang pamumuhay mo ay anchored lagi sa covenant instruction kasi kapag hiwalay ka doon, wala, pariwara ang buhay mo, Oh. magsasuffer ka. At present yung tatlong yon. Tama. Kasi sa paglalakad natin araw-araw ay maaaring maging present yung tatlong yon, yung sinasabi ni Abba na wala na siyang gagawin kasi ayaw nating makinig sa kanya Mm. So, pagka nakita na natin na wala na siyang ginagawa, kabahan na tayo doon kasi mananahimik na yon. Oh. Naantay na lang yun talaga na yung consequence ng ginawa nating mali na desisyon, na plano or pagpili, doon natin maranasan din yung affliction or sabihin natin na paghihirap kasi yun doon pa lang sa simula, pag hindi tayo makinig, yun parang yun sa Deuteronomy 28 Oh. na lagi natin yung alalahanin na sa bawat sa bawat hakbang ng buhay po natin ay we are always on choosing what yung what is right from Oh. wrong Tama. and we need to choose life instead of death Death. or sabihin natin baraka Baraka. or
curse. Oh. No? Kasi ganun lang yung realidad ng buhay eh. Pagka nagmatigas tayo, eh di we suffer Hmm. from the consequence of our sin, our wrong decision, wrong choice, and ano. And kapag nanatili po tayo, eh we enjoy the baraka. So ganun lang po yun eh. Tama. At hindi tayo hindi tayo talaga exempted na akala Accepted. mo eh. Opo, ang tinatanim kasi sa atin during our Cretan religion time is akala mo kapag ikaw ay relihiyoso ay napakabanal mo na at para bagang wala ka ng kasalanan. Hmm. Pero dito sa atin ngayon na nasa realidad na ng buhay tayo, alam na natin kung ano talaga yung covenant instruction, Ah. eh maging tayo nga eh, mas kumbaga parang magdodoble ingat tayo kasi bawat galaw natin, bawat paglakad natin ay nakasalalay lagi yun, yung dalawang yung sinasabing crossroad na yun eh, Ah. na konting pagkakamali mo lang ay maranasan mo din yung maranasan mo agad yung consequence ng pagkakamali mo. Kasi kung manatiling mag-enjoy ka at wala kang kabahan ka na, baka hindi ka nga talaga ano hindi Hmm. ka chosen talaga kapag wala ka ng maramdaman doon sa tatlong yon. Kumbaga, Hmm. at dapat ipagpasalamat natin yon kung makakaranas man tayo ng doon sa tatlong yon na sinasabi. Kasi ibig sabihin noon, we are still precious and ah, mahalaga talaga Mahalaga tayo pa tayo. Opo. mahalaga tayo sa harapan ni Aba. Kaya po tayo nakakaranas po ng gano'n. Yan lang po. Yawa. So, connected ito sa Hebrews chapter 13, no, mga kapatid? Kung saan, ang ama, dinidisiplina niya ang kanyang anak dahil sa mahal niya. O, di ba? Nasa Hebrews 13 ba yan, mga kapatid, no? Na, Opo. we Baliktad are ang mundo. we are being disciplined because, like a father disciplines his child. Bakit kailangan niyang i-discipline ang kanyang anak? Dahil mahal niya ang kanyang anak. So, in like manner, Aba Yahuwah, as na-explain na ni Brad, kanyang pamamaraan po pagpapakita ng kanyang tunay na pagmamahal at pagbibigay ng halaga sa bawat isa sa atin. Wow, yada Yahuwah po sa magandang sharing na yan. Shabbat Shalom, Brother Jeffrey. Is there something that you wanna share? Shabbat Shalom, Sister Cheryl. Is there something po na you wanna share? Sister Ahaba Bachao, you wanna share something? Sister Asara, would you like to share something po? Appreciate Shabbat Shalom po, Brother Dan. yes, Sister Cheryl. Nice to see you. Opo, later na, sabi ni Brother Jeffrey. Yes, go ahead po, Sister Cheryl. You wanna share something? Opo, go ahead, Sister, if you wanna share something kung meron po. Okay, loading, no? Medyo mahina yung signal mo dyan siguro, Sister Cheryl. Kaya po, Brother Dan, okay na? Opo, yan. Marinig ka namin. Shabbat Shalom, everyone. Yadaya Yes. uwa. Yada Yahuwah. Join. Kung pattern nga si Abba Yahuwah at tayo yung clay, Clay, opo. we don't have any choices. Oh, wala tayong choice. Tama. Kung bakit we suffer from the consequences. Hindi lamang yung mga deeds natin yun eh. Hmm. It's from the sin na nauna pa sa atin. Oh.
it was written, di ba, na um, nabasa ko sa, hindi ko maalala kung sa Maccabees ba yon o sa Jasher na hindi tayo kahit namumuhay tayo ng, for example, now we know the Torah, we know Abba Yahuwah, we know where we place, we know where we step, uh, we know the walk, pero there's still a question na um, bakit kailangan tayong dumaan sa mga consequences na sometimes hindi naman natin talaga ginawa. Hmm. It is because from the old na sin na minana pa natin. Oh. So, wala tayong ligtas doon. Kasi, sinabi na ni Abba yun eh. And once Abba Yahuwah speaks, it is spoken. Yes. We are just, I don't, kasi para sa akin personally po, I don't think na if we are walking the path that Abba Yahuwah has provided, pero andun pa rin yung consequences. Meron nasasaktan pa rin tayo, yung mga gusto natin, hindi natin makuha. Oh. And sometimes we did slide off. Pero, para sa akin lagi kong iniisip na, Abba Yahuwah, don't want us to be hurt. Yung masaktan tayo, Hmm. ayaw niya na bigyan tayo ng mga um, pagpapalo. I mean, if we are walking righteously, Oh. ayaw niya na pinapalo niya tayo. But it is the old ones na kailangan nating bayaran din. Hmm. Kasi yung utang ng mga nauna sa atin ay nagiging utang pa rin natin. Like, in reality, yung utang ng mga government officials ay nagiging rin kahit hindi pa ipinapanganak sa Ah, Pilipinas. tama. So, para po sa akin, I don't think na Abba Yahuwah is being silent or Abba Yahuwah is giving us discipline if we are already walking with the path that He's provided. Hmm. Yada Yahuwah lang po. Kasi if we experience some teaching or yung pagtutuwid, Oh. we have to be grateful kay Abba. Kasi means na unti-unti nababayaran natin yung mga pagkakamali ng nauna pa sa atin. Yun lang po, Brother Dan. Opo. While you are explaining, my attention was caught in Shemot 34. Okay? Shemot o Exodus 34 verse 7. Watching over kindness to thousands, forgiving wickedness and transgressions and sin. Okay? So yun po yung first half. First half is Aba ay talagang may awa siya. Ano yan, Brad? Siya mo, Shemot 34 verse 7. May awa si Aba. Doon sa ating na-highlight kanina, doon sa kanyang fearful and wonderful na mga awesome work, mga kapatid. Dito rin sa verse 7, Shemot 34:7, watching over kindness for thousands, forgiving wickedness and transgressions and sin. So may kapatawaran talaga mga kapatid. On the other half, sinabi po dyan, but by no means leaving unpunished, visiting the wickedness of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. ito na So, yun.
Yung Talagang, generational sins. opo, until the fourth generation ang nabanggit dyan. But maganda na i-balance po natin yun na yung first half, we emphasize that na may awa si Aba. May kindness naman po si Aba. But hindi natin kailangan abusuhin yung kanyang kindness. Kasi po, kung abusuhin po natin yung kanyang kindness, meron yun rin po siyang justice. Kumbaga, while it is true na Abba is loving, Abba is love, but on the other hand, Abba Yahuwah is also just. Na sa kanyang justice, sino ang nagkasala, talagang may parusa. At matindi kasi even to the third and the fourth generation. So, what's the, ano po yung take natin dyan? Mga kapatid, kaya namatay si Yahushua. Kasi kung walang mamatay, paano na, mga kapatid? O, di ba ang hirap? So tingin ko, yun ang dahilan kung bakit kailangan talagang someone will die. Kasi kung wala man, then paano na, mga kapatid? So, yun lang ang nais kong i-highlight ayon sa mga na-explain na highlight ni Brother Yasario at ni Sister Cheryl, mga kapatid. Yadaya o po. Brother, Yes, Dagdag. dalawa may ang nag-unmute. konti lang. Konti Opo, lang. go ahead. Kasi sabi kasi dyan sa verse is from the third to fourth generation. So meaning, brother is a great accumulation of sin. So, accumulations of sins kasi yung first generation nagkasala. Oh, Then, the next generation may another sala naman. And then the third and fourth. So, accumulations of sins. So, if there will be no, kaya nga sinabi is that there is no, ano ba yun? There's Feeding need his to be blood, there's no somebody, remission of sin. there should be somebody to, to tama. save us because we cannot do it on our own. We are all in flesh. We are born with, the inherent sin of Adam and Eve, di ba po? Opo. So, kaya po, nobody can save us except Yahuwah himself. Kaya niya pinadala si Yahusha. Kasi, Hmm. si Yahusha lamang po ang perfect Opo, offering, blameless sheep na acceptable sa mata ni Yahuwah. tama. Yada Yahuwah. Yada yawa sa explanation. Yes. Kaya accumulated yung mga kasalanan na yan. Kaya kung walang someone who would took upon himself, talagang wala po, mga kapatid. Yes, dalawa yung nag-unmute. Wala Brad, konti lang din sa akin, Brad, no? Opo, go ahead. Sabi ni kapatid, no? Accumulation talaga nangyayari kasi from the first forefather natin hanggang sa ngayon, kapag paulit-ulit po talaga ang nangyayari, Oo. tapos sinasabi pa dyan, up to third and fourth generation. So kung walang magpuputol dyan, no? It must be someone who will cut off the generational sins Opo. na tayo bilang tao, wala naman talagang karapat-dapat Kakayahan. na gumawa diyan. Opo, wala tayong kakayahan na gumawa diyan. Tama. Maliban na lang talaga kay Adon Mashiach Yahusha na siyang naging perfect lamb o sacrifice. Kaya nga po siya naging Passover lamb. Kasi siya yung nagputol sa kasalanan. Pero maaring madugtong ulit yon kapag sa katigasan ng ulo, kahit na po tayo ay maaari pong mabalik ulit yon na gagaya dun sa sinasabi dun sa Deuteronomy. Kaya po, napakahalaga talaga na after nating makakilala sa katotohanan, talagang we need to strive. Though we are still in the flesh, but we need to strive na mamuhay ng talagang kahit na may pagkakamali man minsan, Opo. at least
merong pagbabalik loob agad, pagsisisi, hindi Mm. yung nag-e-enjoy at hanggang sa lumayo na at wala na talaga ulit. Ibig Mm. sabihin, babalik lang ulit yung ano yung curse na namana natin na pinutol na sana sa kapanahonan natin dahil tayo yung nakakilala. Pero kapagka kino-continue natin 'yon kasi meron na namang pagkakamali at lumayo talaga na tayo kay Aba. So Mm. maaaring maano 'yun, magbalik na naman yung curses na 'yun up to third and fourth generation. So 'yun lang po ang Opo. maidagdag ko. Thank you for that wonderful sharing. Let's welcome Sister Brother Jean. Dan, Opo, may dagdag po kayo. Go ahead. i-additional ko lang, when you mentioned that it was Yahusha who paid for the sin, it was already paid eh. Mm. Binayaran na po, but bakit po nag-continuous? Selective. Selective yung sumunod, the Ah. others hindi. Selective yung nag-consider, the others hindi. Ah. And selective do understand, but many did not. Mm. Kasi when the Deuteronomy was written that it is from the fourth generations, hindi po ba sa amin po, sa family ko, in my whole clan, Opo. it is only me. It is only me. Mm. So, I think Aba Yahuwah is in silent in this time Oh. para ma-realize ng mga tao. Because, yeah, Aba Yahuwah is in silent. Mm. Dahil kung makikita natin, bakit nangyayari sa mundo ang ganito? Mabilis lang kay Aba Yahuwah, but he is in silent. Oh. Kasi it's already paid. Yahusha paid off. Walang hindi niya pinili kung sino ka man, kung ano ka man, ano man ginagawa mo, everything was paid. Mm. Pero bakit nagpatuloy? Opo. For me, in my whole clan, ako lang mag-isa, kahit now sa bahay ko, ako lang Oh. mag-isa. Mm. So what can I do? I nail, I cry, Mm. nagpipetition ako kay Aba. Because hindi na pwedeng maulit yung Yahusha na magbabayad nun. Opo. It is only us will do the rest. Yun lang po, Brother Dan. Tama. My mind is connected to Jeremiah 6:16 na stand in the way and see and ask for the old path where the good ways is and walk in it and find rest for yourselves. Nandun na yung solusyon, okay? But they said, we do not walk. So, you have a point, sister, na Yahusha paid it all. But selective lang. Kukunti lang yung tumayo or make a stand na babalik doon sa old path. So, yan, something na magandang pagmuni-munihan natin, mga kapatid, no? Wow, napakagandang mga points na ito. Brother, Yes. meron lang akong di ba last time na-discuss natin yung sa case ni Sister Cheryl, di ba, na all of his clan, siya lang. So, para sa akin na, remember ko yung, I don't know if it is in Matthew ba yun or in John na wherein
kung ano kung sino yung mga ibinibigay ng ama sa anak, ayun lang po, di ba? Tama. Ang Iyo kanan. Nasa iyo kanan po yan. dyan. Chapter 6. Yung binasa ni Brother Genesio sa nakaraan. Yes. Opo. Iyo kanan, So, chapter 6. yeah, so ay, ano yun, chapter 6, Okay. Nakalimutan ko yung verse but 20, nandito po sa chapter 6. Parang dalawang verses yun na nabanggit dito. yes, Oo. nandun yun. So, and then i-add on ko na lang din yung sa, ano yung verse na, many are called, Few are chosen. few are chosen. And then, dun sa parable, brother, di ba, nung nagtawag sila na para kumain, Yung sa oo, parable and of the then, banquet. parable of the banquet, marami ang tinawag, pero few lang ang, so hindi natin Sumaguni. Opo. hindi talaga natin maintindihan kung ano ang plano ni Aba sa mga kapatid natin, sa mga relatives natin na hindi pa nakakakilala. Kaya tama yun sis na pag-pray talaga natin sila kasi wala naman tayo talagang gagawa. Si Aba ang may karapatan sa lahat. So, para sa akin, iisipin ko, Brad, parang medyo malungkot. Para bang ganun, malungkot na isipin. Ah. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa kasi sinabi din sa New Testament na hindi kagustuhan ni Aba na mapunish ang lahat, diba? May siya doon. So, we just hold on to, Nasa ano po, sister? Yokanan 6 verse 44. Yokanan 6:44. No one is able to come to me unless the Father who sent me draws him, and I shall raise him up in the last days. Yun po yung reference mo po, sister. Go ahead. yun po, Brad. And then yung sa parable of the banquet, yun po. Para sa akin, barok ako kasi nakilala ko si Aba Yaua. And so was my sister Pam, but still, sinabi nga, siguro generational course yung, nandito ba si Pam o wala si Pam? Wala siya, wala. Oo, so yung mga ganun, mga generational curse pala. Opo. So, sometimes nafe-feel natin yun eh. May masasabi talaga natin na para bang may connection talaga yung mga ganun din sa atin. Kaya, while we are still in flesh, hindi talaga natin ma-refrain na minsan talaga nagkakamali tayo na may mga bagay talaga na hindi natin sometimes na maiwasan, pero hold on fast kasi ang gusto lang talaga ni Abaya Uway, tama yung sinabi ni Brother Shaya una, true covenant is true repentance Opo. and going back to the old path sa mga Torah and sa mga appointed feast ni Abba for us to observe. Hindi man tayo maging perfect na gawin yon sa ating panahon ngayon, but pinaka-importante is yung puso po natin kasi Abba Yahuwah has given us freedom. He has Opo. given us own volition. Opo. Opo, kasi pag pag hindi po kasi ganun ang nangyari, pag control tayo ni Abba Yahuwah, then para tayo mga robot, di ba, Brad? Okay. Oo. So, hindi natin makikita doon ang totoong worship through repentance dahil para tayong di-remote. Kaya may volition tayo na
to choose from right and wrong. But when we are in Abba Yahuwah and we are filled with the Ruach, and then the Ruach will be there to guide us and to convict us na wag mong gawin yan dahil hindi yan mabuti, hindi yan kagustuhan ni Abba. So, ganun lang talaga. We just hold on. Kaya nga, very important, para sa akin, important talaga ang, yung gatherings natin ng mga ganito. Opo. Kasi it always remind us to go back. Kasi minsan sa business of life details, minsan na, ano tayo, no, even simple words na nasasabi natin. Experience ko kasi teacher ako eh. So, may mga things na, yung mga kabataan natin is medyo sila, yung mga languages nila. And then, as a teacher, we tend to be friend with our students. Ika nga po para natin yung nila, loob nila. So, sometimes may mga instances na mga ganon. So, Opo. ginagawa ko lang, ay, aba, sorry po ganon, yun po, as long as we can, as long as ABBA permits na sana po yung mga bagay na hindi na po kalugod-lugod sa kanyang harapan ay hindi na po natin yun, hindi natin na magawa na po ulit. Yun lang po. Yada. Yawa. Yada, yawa. So, wonderful explanation. At dagdag natin dito sa mga napag-usapan na, mga kapatid. Parang may dagdag si Brother Brother Casadiao, Brother Lloyd, okay? Brother Dan, konti lang. Sister Kanaya pa. Go ahead po, sister. Ano yung regarding ba sa burden natin sa mga pamilya natin ba, Brother Dan? Opo. Diba, sa mga family, ilan-ilan lang yung siguro sa atin, wala sa atin dito na kumpleto ang pamilya na believe kay Abba Yahuwah, like yung father natin, yung mga kapatid lahat, pamangkin, di ba ganun, Brother Dan? Opo. At saka, yun ang burden natin, bawat pamilya natin. Ang maano ko lang dyan, Brother Dan, is siguro hindi natin yan bigyan ng masyadong bigat. Kasi, di ba ang trabaho natin, Brother Dan, is to study and learn and share. Opo. Share to our family. And then, it's up to the Ruach HaKadosh. We are only the planter. So, siya na ang Brother Dan, magpa-grow. Mag-grow, tama. So, yun. So, I believe na hindi natin masyadong, dibdibin yun. Kasi si Abba lang ang nakakaalam sa bawat heart natin. Kasi yung salvation is individual, hindi yun group. At Tama. dapat lang po tayo na magawa tayo ng mga bagay na si Abba yung glorify Mapuri. Oh, yeah. Tama. Yun. Yung mapuri siya, Brother Dan. Kasi ang naman natin, ang one purpose natin to worship Him is to pagpuri sa Kanya. Dahil pag ma-delight, yun lang po dyan lang po, isa din niya na ma-delight siya. And of course, if ma-delight siya, ibaraka din tayo. Tama. At yung baraka, Brother Dan, hindi yan hinto. Yung baraka niya sa atin, hindi yan hinto sa atin lang. I-extend yan sa mga pamilya natin. So, yun ang ko, Brother Dan, na for me, ang gawin na lang natin dahil hindi natin sila ma-force is just simply share. And then, ikaw mismo, mag-follow ka kung anong kagustuhan ni Abba. Kasi yun naman yung baraka, Brother Dan, di ba? May community,
may ganun. So yun lang po, Brother Dan, yun lang po ang ma-share ko. Tama. So, wonderful contribution, mga kapatid, na you have nothing to worry about kasi yun nga, sinabi ni Yahusha, Yohanan 6 verse 44. And I'd like to also include no doon sa mga nasuggest ni Sister Kanayapa. Magandang i-include natin mga kapatid yung na-highlight ni Sister Cheryl, yung ating panalangin. After nating ginawa yung pagplant, okay, si Aba man yung in charge sa pagpatubo, but maganda rin po mga kapatid na i-include natin yung ating panalangin. Palal po natin sila mga kapatid. Somehow, Aba Yahuwah maawa at hipuin sila at ayun, maunawaan at maintindihan nila si Aba Yahuwah. So, additional lang po yun doon mga kapatid. Highlight lang para ma-balance po natin yun. Yada Yahuwah po. Okay, may nag-unmute pa si Brother Lloyd Eric and then si Sister Asara Bacheo. Shabbat Shalom ulit po, Opo. mga brothers and sisters. Nakinig po ako. At actually, I stand po kay Sister Kanayapa at saka sa iyo po, Brother Dan, Opo. regarding yung sa Ruach, lit the Ruach Hakados magiging way sa ating mga brothers and sisters, sa ating pamilya po, na maipakita o maiparamdam nila na kung sino po si Aba. At I stand po sa inyo po, additional brother Dan, na Yada. yung palal po kasi doon po kasi yung pinakauna po talaga na kailangan nating gawin para tayo magstay dito sa paniniwala natin po. Tama. Kasi i-share ko lang po kasi yung kalaban po na po sa Biblia po, yung saan ba to? Sa Ephesians 6 chapter 12 po. Nakalagay po dito, because we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against authorities, against the world's rulers of the darkness of this age. Kung tutusin, ang nakikita po natin ngayon, di ba? Yung sa NASA, anong pinapakita nila ngayon na napupunta yung buwan, yung sa Rome, anong pinapakita nila ng mga pangalan, di ba? Tapos anong mga holidays naman. So, yun po yung talaga na nandoon na po sa Ephesians po yung kuha natin na kailangan po natin yung palal, opo. to Ruach, to our Aba Yahuwah, for His Ruach HaKadosh to guide us, protect us, not to us only, but also sa ato pong pamilya po. Yada Yahuwah po. Additional, yes, wonderful additional mga kapatid. Yung napaliwanag to give us more wider and even deeper understanding of the things that we have discussed. Always din po kay Aba Yahuwah. After Sister Asara Bacheo, balik tayo kay Brother Geoffrey. You have something to add. Go ahead po, Sister Asara. Brother Dan, ano lang po? Di ba alam natin ang Zion is Israel as a nation, di po ba, Brother Dan? Opo. And then, Zion is a mountain, opo, where di po ba? doon sa Yisrael at Jerusalem. Opo. So that means part 2 sa Israel, di po ba? And then Jerusalem is part of Israel. Dito to, di ba sa 11 sinabi, po, sa 9, your Kadash city, sabi, City. Zion has become wilderness, Jerusalem a waste. So Brother Dan, how are we going to relate it to what's been happening now in Israel? Opo. Is I mean, para maging po, parang may connection po kunti. Dahil ang Israel ngayon, Brother Dan, nasa documentary ng Japan, sila daw mismo sila mismo ang ano ba yun? Nangunguna ng
Paano ho yun, brother? Does it have a connection with this? Opo, tama. Kaya kanina tinanong ko yan kasi ah ramdam natin, no, na ang totoong Yesaral talaga ay meron siyang description dito kung ano yung totoong Yesaral. So, yun na ang sagot. Tama ka, sister. Opo. Okay po. So, something na magandang i-explore natin yan. So, kung hindi man diyan, then saan itong mga wilderness ngayon? Okay? Saan itong mga waste ngayon? City that is waste. Of course, sa panahon nila noon, nangyari yan. But sa current natin, saan kaya yan? So, that will push us to seek further and ask Abba, lead us to the right understanding about this matter. Wow. Yadayawa po. Nakakonect doon sa napag-usapan natin sa Miyerkules. Okay, thank you po, sister, sa additional. Let's hear, come Brother Geoffrey, if you have something, Brad, to add. Shalom po sa inyo. Opo. Magaganda po yung mga sinabi po nila, parang wala na po akong idagdag. Siguro po sa akin doon sa verses 8 and 9, yung appeal to the Father as a Pater. Actually, ang nakikita ko po dito yung parang prodigal son. Prodigal son. They're acknowledging, despite their sin, they're appealing to Abba Yahuwah as a father. So ina-acknowledge. Ano dito po yung acknowledgement na siya yung ama nila. So, and then sa kanila rin na sila yung anak, then si Abba Yahuwah yung nagmo-mold sa atin. So, sa akin parang doon yung acknowledgement doon na nagkaroon sila ng sala. So, hindi naman nila dinideny yung kanilang guilt, but doon yung as anak na alam nila may relationship sila, doon pa rin naman. So, humihingi sila ng mercy, no? Kasi nagkasala sila. Then, doon din yung acknowledgement of dependency and ownership, no? Alam nila. So, katulad sa atin, nung naglakad tayo sa Torah, immediately nakita natin kung saan yung position natin eh. Tayo yung Yisrael. Although hindi man tayo yung original na tayo yung wild olive tree, hindi yung natural. So, alam natin na kasama tayo. So, every yung blessing, no, yung baraka, yung lahat na sa atin eh, kasi you're in the covenant na eh, once you're nag-walk ka dun sa narrow path, dun sa ancient path ba na sinasabi, yung Torah. So sa akin po ganun. So actually ang ganda yung mga sinabi ng mga kapatiran. So sa akin po yun lang. Okay po. Yada. Thank you. Yada, Yaowa, mga kapatid. Wonderful explanation there, highlighting like a father and a prodigal son. Wonderful point, mga kapatid. Okay po, Brother Junicio, ikaw na ba yung last? Okay, go ahead. Okay. So, sa aking nakita dito, Brother Dan, sa verse 8 to 10, parang nakikita ko na si Abba Yahuwah talaga ay maunawain, mahabag, at saka because of his kindness, no, sa pinalal ni yung hingi ni Yasayaho na dahil makasalanan yung mga tao pa rin niya. Tapos si Abba Yahuwah, sa aking nakita ay nakinig siya dahil po sa kanyang kabaitan at sa kanyang kindness and humility. He listened to Yasayahu asking him, begging him, and
the one of the reason is that Abba Yahuwah Opo. we have there the Hebrew or the Hebrew 8, 7 to 10. No? Because of sa mga kasalanan ng ating mga ninuno, ng ating mga fathers. So, si Abba Yahuwah, you have to listen Yasayahu to not judge his people, because that is his people, because knowing his name. And in Hebrew 8, 7 to 10, it is said that for it that first had been faultless, then no place would have been sought for a second. Yet, for finding fault with them, he says, say, the days are coming, says Yahuwah, when I shall conclude with the house of Yisrael and with the house of Yehuda a renewed covenant. Not according to the covenant that I made with their father in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Mitzrayim, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says Yahuwah. So, and it is also stated in Hebrew, it is followed up by Hebrew 10, verse 15 to 17, that it is said, Hebrew 10, 15 to 17, it is said that and the Ruach HaKadosh also witnessed to us, for after having said before, the 16, this is the covenant that I shall make with them after this, says Yahuwah, giving my laws into their heart and in their mind, and I shall write them, and their sins and their lawlessness I shall remember no more. So that's why I can see, rather than that, Abba Yahuwah will listen to Yasayahu. In fact, that he will not punish the people, but he give, because of the faultless and the sin of the father, he make another. No, it needs no. It doesn't need another covenant if the father, our father, did not make a fault or sin, but because of their sin, he make, because it is said that Abba Yahuwah is fiend, no? He is perpetually working. No, he doesn't stop, but still working, because of his because he found out that our father have sinned, so he make another covenant in which all the new born will already involved, no? Because it is already written through the mind, the heart of his people. So that's my understanding about this, rather than because of his benevolence, because for his kindness, no, he listened to Yasayahu. So, and he will not punish them, but he make another covenant. So only that, brother Dan. So Yada Yahuwah. Hallelujah. Yada Yahuwah. Mga kapatid, napakagandang mga diskusyon, mga pagpapahayag ng ating mga kapatiran. At dito sa
discussion na ito at recorded video na ito ay marami pong mga good points. May mga pangungusap si Abay Yaowa sa bawat isa sa atin. So kayong mga manunood sa Republish, kung ano po yung mga pangungusap ni Abay Yaowa, it's time for you not to harden your heart, but if you hear His voice, open up your heart, mga kapatid. Kasi binigyan ka po ni Abay Yaowa ng pagkakataon na makilala mo siya at maaari mo na siyang sundin, mga kapatid. Sa lahat ng mga kapatiran na narito, hindi tayo magtapos dito, but patuloy yung ating pagbukas loob ng ating mga puso at isipan as we reflect on His Word throughout this another 6 days mula ngayon, mga kapatid, at balik tayo sa susunod na 7th day. May Abay Yaowa's name be praised and be exalted through our teaching, through the teaching video that He has done upon us. So, yan lang po, mga kapatid, all esteem and praises kay Abay Yaowa. Yada Yaowa, Basyam Yahusha.